Cars PH. Hello mga ka-China Cars! Welcome back to another episode. Ngayong araw, i-review natin ang GAC MQ Hybrid. Tara! Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Hello mga ka-China Cars! Halos mga isang taon na nung last natin na review ang GAC MQ. Ngayon naman, i-review natin ang hybrid model nito. Buksan natin ang hood nitong GAC MQ Hybrid. Ito yung electric motor. Ito yung 2-liter na engine. Sa exterior, yung nakita ko lang na difference is yung logo na may kulay blue na ibig sabihin hybrid. So, the rest parehas lang. Yung mags 19-inch alloy wheels. Tapos, yung sa bubong ganun din. Panoramic sunroof. Tapos, lahat parehas lang. So, sa likod, yung logo pa rin, kulay blue. Tapos, may hybrid na badge. The rest, the same rin dun sa na-review natin na mga MQ last time. Tingnan natin yung likod. So, dito sa ilalim, meron spare tire. So, unique yan para sa hybrid. Kasi usually yung mga hybrid na nare-review namin, walang spare tire. So, okay to may spare tire. Tara, tingnan natin yung loob. Sa loob naman, same rin yung interior. Black interior na may mga pulang stitch. Tapos, wala pa rin yung wireless charger. Tapos yung ilaw dito wala din. So, buksan natin tong panoramic sunroof para maliwanag. Bali sa second row naman, same lang rin siya sa MQ na non-hybrid. Tapos napansin namin wala pa rin siyang cup holder. Sinubukan naman namin kargahan ng grocery at mga ilang boxes ang GAC MQ. So far, enough naman ang cargo space nito para sa akin. Sa rear windshield naman, medyo tapered ang design nito kaya pag malalaking box, baka hindi sumara ang pinto nito sa cargo. So, itong feature na to kakaiba. Meron siyang automatic child lock. Hindi mo na kailangan yun. Bale, makikita nyo dito na with the press of a button sa driver side, ma-activate mo na ang child lock. No need na buksan ang pinto para i-on ang child lock. Galing, no? This video is brought to you by CS Films Nano Ceramic Tint with advanced nanotech and ceramics for superior heat, UV, and glare reduction. You can contact them on Facebook. So ngayon, pupunta kami sa driving range. Gamit namin ngayon itong GAC MQ Hybrid. So far sa highway, okay siya i-drive. Smooth yung drive namin. Tapos, yun nga, ang tipid ng consumption namin. 5.0 liter over 100 kilometer. Mga gamit namin pang golf, nasa likod. Pinubilang namin yung seat sa second row. Actually, isa lang. Isa lang yung nakatupi. And then, kasyang-kasya yung dalawang golf bags. Yung dun sa regenerative braking niya, naka-strong yung setting. Hindi ko pa na i-figure out kung paano siya i-adjust. Pero so far, based sa mga nagamit ko na hybrid, hindi naman siya sobrang lakas. Hindi naman siya biglang pumipreno. So okay lang naman. Yung sa transmission pala, hindi na siya nag-jerk kasi hindi na siya WDCT. So sobrang laking improvement nito para sa MQ Hybrid. Smooth naman yung EV mode nito, yung transition ng EV mode. Tapos pag nag-on yung engine, okay naman. Nakarating na kami sa Pagbilao, Quezon. Medyo maraming sirang daan at lubak dito sa area. Sa suspension, acceptable at hindi sobrang tagtag ng ride. Pansin ko lang na mas okay ang ride ng non-hybrid MQ kesa dito. So, na-figure out na namin kung paano i-adjust yung regenerative braking. Naka-link siya dun sa driving mode. So pag kinomfort mo, magiging weak yung regenerative braking. Tapos pagka sport naman, mawawala.
walang regenerative braking. So malapit na kami ngayon sa driving range at maganda naman ang daan dito at na-try ko rin ang power ng M2 Hybrid. Enough naman ang power niya para sa bigat ng M2 Hybrid. So nandito na kami ngayon sa driving range. Tara, baba na natin yung mga goal set. Golf muna kami. See you in a bit mga ka-China cars. And we're back. Pag-usapan naman natin ang safety. Malakas ang ilaw ng MQ sa gabi. Ito yung mga isa sa gusto ko kay GAC. Maganda din yung blind spot monitoring niya kasi convenient talaga na may ganitong feature ang mga sasakyan. Napakagandang safety feature na itong blind spot monitoring na sumasabay sa ambient light. Kakaiba siya. Siguro sa iba baka maging distracting pero tingin ko okay siyang feature. The regular gas-powered GAC MQ versus MQ Hybrid. It's a no-brainer. Budget at usage mo lang talaga yun isa sa mga factor sa pagpili mo. Marami talagang mga magagandang features si GAC kahit sa mga ibang units nila. And isa ito sa mga brands na mapagkakatiwalaan mo dahil sa experience nila. Sila ang gumagawa ng Toyota cars sa China kaya talagang matibay ang units nila. Acceptable naman ang suspension ng GAC M2. Hindi sobrang tagtag, hindi rin sobrang soft. Sure ako na magugustuhan mo ito. May mga ilang flaws lang like wala itong wireless charging, center armrest sa second row seats, pero kung hindi ka naman maselan, walang problema. Ang presyo ng GAC M2 Hybrid ay 1.698 million compared sa 1.498 million na M2 GL. Sulit ba ang additional 200k para sa hybrid version? Para sa akin, if marami kang biyahe at araw-araw mo gagamitin ito, ay talagang worth it naman yung 200k difference kasi halos doble ang fuel consumption ng non-hybrid MQ. Sobrang tipid para sa ganitong size ng kotse, tapos very responsive naman ang engine nito. Thank you GAC Philippines for the lend out unit. Thank you mga ka-China cars. See you next week for another China car review.